Kung hindi pa rin kayo naniniwalang tatlo, tatawag na lang ako ng pulis. Kaya gusto ko habang umaalis kayo, gumapang kayo. Pag nalaman to ng tatay ko, papatayin niya ako. Hindi. Hindi na ako makakaarte. Hindi pwede magkaroon ng ganitong issue. Shiro, anong gagawin natin? Ano ba? Magdesisyon na kayo! Isa! Dalawa! Tatlo! Walang iya talaga kayo! Nakakatuwa. Master! Sorry talaga. Nakita niyo pa yung ganung bagay. Director, ipinapaubaya ko na sa iyong lahat ha. Mag-uusap lang kami ni Yunshu. Ay, sige ho. Maraming salamat. Tara na. Ayos ka lang? Ayos lang. Yung totoo, hindi ka nasaktan? Hindi nga ako nasaktan. Nga pala, saan galing yung 100 million mo? Hindi ba assistant ka lang? Paano nangyari yun? Kasi, pera yun ng amo ko. Oo, tama yun. Gusto niya mag-invest sa pelikulang ito. Kaya, ginamit ko lang yun pambuisit sa kanila. Ah? Basta, ganun yung nangyari talaga. Ba? Hay, kaya nagtataka ako eh. Isang assistant, may 100 million? Inisip ko tuloy na yung master ka. Tapos nagpapanggap ka mahirap. Nagkunwari lang na isang mahirap. Yunshu. Kung totoong mayaman talaga ako, anong gagawin mo? Gagawin? Kung ikaw ang young master, edi mayaman ang asawa ko. Huwag ka na mangarap ng gising. Kailangan mo lang maging tapat. Ako nga eh. Ako ang panganay na anak. Yung estado na pamilya namin sa katamtaman lang. Mas mayaman si Dainganyu. Pero, humiwalay na ako sa kanila. Ayoko nang umasa. Ngayon, ordinaryong tao na lang. Pero, ang mahalaga, namumuhay tayo ng payapa. Mas ayos to. Ibig mong sabihin, tayong dalawa, mamumuhay ng matiwasay? Ang ibig ko Yunshu, magmula nang magpakasal tayong dalawa, gusto ko nang samahan kita habang buhay. Pwede bang... parang baliw na ata ang apo ko. Hoy apo, anong tinatawa-tawa mo dyan? Lola, maupo ka. May sasabihin ako. Si Yunshu, hinalikan niya ako. Mabuti yan. Alam mo, imbitahan mo si Yunshu para maghapunan. Tatawagan ko ang mga magulang mo ngayon din. Pababalikin ko sila sa bansa natin. Pero, si Yunshu hindi niya pa alam eh. Yung tunay kong pagkatao. Ano? Hindi mo pa sinabi sa kanya? Gusto ko na sana sabihin sa kanya eh. Pero natatakot ako malaman niyang nagsisinungaling ako. Magagalit siya. Ay nako apo, kung in love ka, maging tapat ka. Sabihin mo kay Yunshu ang totoo. Hindi siya magagalit sa'yo. Master, anong iniisip niyo? Gusto ko nang sabihin kay Yunshu ang tunay kong pagkatao. Sa tingin mo ba, kailan ko pwedeng aminin sa kanya? Master, mabuti naman nakapagdesisyon ka. Ang tagal na niyan eh. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Master, malapit na matapos ang Broken Dust. Pwede mo gamitin chance yun. Magparapa party ka. Pagdiriwang.
Sa ganun, mahahayag sa lahat na si Miss Yun ay parte ng Who Group at ang binibini ng Shinkan Entertainment. Pagkatapos nun, pwede kayo mag-stargazing ni Madam. Sigurado magugustuhan niya yun. Kung ganun, nasikasuhin man ang tungkol doon. Maganda ka namang invitation. Espesyal yan. Okay, Master. Mangyayari yan. Ang ganda talaga ng interior dito. Hindi ko inaasahan to. May pa-wrap-up party pa talaga para sa production natin. Balita ko maraming taga-industry na nandito at tumanggap ng invitation. At saka maraming kilalang director at producer. Magpapa-impress ako. Kukunin ko ang atensyon nila. Alam mo, ikaw ang pinakamahusay sa lahat. Sigurado ako magugustuhan ka nila. Narinig ko na ang celebration na ito pinangunahan ni Mr. Hu. Shiro, ito na ang araw para magpakita kay Mr. Hu at humingi ng tawad sa kanya. Huwag ka manggulo sa party, ha? Alam ko pa. Yung Yunshu talaga na yun. Puro gulo lang ang dulot niya. Kung sinunod niya ako, edi maayos ang lahat. Mabuti na lang nandiyan ka. Pamilya tayong lahat. Hindi mo dapat pinagkukumpara ang mga anak mo. At saka pa, magsisimula na ang party. Pumasok na tayo dun. Tara na. Sige na. Siguradong bigit ang dramang to. Yung karakter mo ang ganda. Sisikat ka talaga. Basta maayos ang filming, okay na ako dun. Problema ba? Diba ang Young Master ang nag-arrange ng party na to? Siguro, aamin na ako sa kanya. Sasabihin ko na may asawa na ako para tumigil na siya. Sigurado ka bang gustong-gusto mo yung assistant na yun? Oh! Talaga? Sobrang kinikilig ako ngayon sa inyo! Ay. Nandito ng mga buwisit. Huwag mo nang pansinin, hayaan mo na sila. Pa, di ba si ate yun? Yunshu! Walang yaka talaga at talagang pumunta ka pa rito. Tito, ang party na to ay para sa drama ni Yunshu. Si Yunshu lang naman ang bida sa pelikulang Breaking the Dust. Usapang pamilya to. Bakit ka nakikilam dito, ha? Bakit ka nakikilam dito, ha? Ikaw, pumunta ka kay Mr. Hu ngayon. Lumod ka at humingi ng tawad sa kanya para mapatawad niya ang ating pamilya. Wag! Tawan mo ako! Ikaw ang humingi ng tawad. Hindi na ako miyembro ng pamilya yun. Sabi mo? Simula nung pinilot niyo ako magpakasal sa pamilya ko at pinainom ng droga, hindi na ako parte ng pamilya yun. Pasaway ka! Gusto mong humiwalay sa pamilya mo? Hindi pwede! Sinasabi ko sa'yo, ang dugo ko ang siyang dumadali sa mga ugat mo at hindi mo basta mapuputo yan! May plano na ako magtapat kay Mr. Hu ng personal. Pero dahil maraming kang sinasabi, huwag na lang. Ikaw! Pa, masyado makasarili si ate. Iniisip niya lang ang sarili niya, tapos iiwan niya tayo. Yunshu, makinig ka. Puntahan mo na si Mr. Hu, mag-usap tayo. Siguro, pagkatapos ng usapan, hindi ka na maaabala. At syempre, kailangan mo ring isipin ng pamilya mo. Huwag ka na magpanggap na mabuti. Iniisip ko ang pamilya yun. Iniisip ba ako ng pamilya yun? Ganyan ka makapag-usap sa kanila? Kung hindi ka pupunta, itatali na lang kita. Matatali ka ngayon! Lagot ka! Pagkatapos, ipapakasal kita sa pamilya ho! Bilis! Tama na! Bitawan niyo siya! Bitawan niyo siya! Wala kayong magagawa! Paano ba ginagawa niyo? Tinuturuan lang kita ng leksyon! Ikaw babae ka, manahimik ka! Naku, Grabe! ate daw, ayos ka lang? Ayos lang. Gusto niyo lang na gamitin ako para yumaman kayo, hindi ba? Totoo kaya yan? Ang laki ng problema. Anak mo ba talaga ako? Paano niyo ako natatrato ng ganito? Nung pinilit ako ni Yunshiro na makipaghiwalay, binugbog ako at sinugatan. Nasaan ka? Halata naman nakita mo. May paki ka pa ba sa akin? Ngayon, sinaktan mo pa ang best friend ko. Anong klaseng magulang ka't ginagawa mo to? Pa,
Hindi ko sinaktan si ate. Ginawa niya yun sa sarili niya. Nadulas siya at kusang nahulog. Kahit na palagi tayo nag-aaway, kapatid pa rin kita. Paano ko siya masasaktan? Yun siya. Isa kang taksil. Ganyan ka makitungo sa pamilya mo? Sinisiraan mo pa ang kapatid mo? Ano? Gusto mo bang mapunta sa headline bukas? Ay, kalimutan mo na mga to. Kung ayaw ni Yonshu, hindi naman natin siya mapipilit, di ba? Ayokong masira ang relasyon yung mag-ama. Yung tungkol sa mag-isip na lang tayo ng solusyon. Anong relasyon ko sa kanya? May puwang pa ba ako sa kanya? Masyado ka nang nasanay sa kanya. O ba't tumatawa ka? Dahil nakakatawa ka. Yung ipinagmamalaki mong asawa at masunurin mong anak, sila ang totoong mga taksil at sinungaling. Masyado ka nang naniniwala sa kanila at pinauubaya ang lahat. Mag-ingat ka. Baka isang araw mawala ang lahat sa'yo. Suwail ka! Yunshu? Yunshu, okay ka lang? Yunshu? Suwail ka! Yunshu? Lagi mo na lang akong pinupunta niya kahit kailan. Puro paninirang puri ang sinasabi mo tungkol sa amin. Ditong mga taon, sinamahan ako ng nanay at kapatid mo para sa iyong group dahil napapagod ka na. Nasaan ka ng mga panahong yun? Ate, ayos ka lang? Huwag ka nang lumaban pa. Sinasabi ko sa'yo, walang kwenta yan. Yushu, anong ginagawa mo? Gusto ka lang naman tulungan ni Shiro. Shiro, Ayos lang ako. Huwag kayong mag-alala. Galit pa rin siguro siya. Ayos lang yun. Pa, huwag mo nang sisihin si ate. pasaway ka talaga kahit kailan. Masaya ka na? Hanggat anak kita at buhay ako, makikinig ka sa akin. Ang utos ko sa'yo, kausapin mo ang asawa mo ngayon, makipaghiwalay ka sa kanya at mabakasal sa pamilya ho! Hindi. Yu Changsheng. Hindi mo na ako anak ngayon. Ikaw! Isa kang taksel! Tinatawag mo pa ako sa buong pangalan ko! Wala ka na makukuha sa akin! Anong ginagawa mo? Tatanggalin ko lang ang dugo ng pamilya yun sa akin. Ayos ba yun? Lola, ayos ba? Master, may nangyari! Master, Ano bang meron? Nagmamadali ka? Madam. Master, si Yunshu, ginugulo sa baba. Ay nako. Anong ginagawa mo? Yunshu, anong gagawin mo? Grabe si Yunshu. Mukhang papatayin niya yung sarili niya. Oo nga, sobra na yan. Tama ka. Ate, bakit kailangan mo torture yung sarili mo? Huwag mong takutin si Papa. Huwag mo nang sasabihin na nasa akin ang dugo mo. Dahil ibibigay ko na sa'yo. Sige. Hindi lang ako makapaniwala na ginagawa mo yun sa sarili mo. Pero kung gusto mo, ibalik mo na lang ang dugo ko. At pag mula ngayon, wala na akong pake sa'yo. Tito, bakit niyo ginagawa yan kay Yunshu? Hoy Tao, sa tingin mo ba sincere siya sa ginagawa niya? Sa nakikita ko, palabas niya lang yan. Tama ka, naglakas loob siyang gawin yan. Mapapagod din siya. Tignan mo yan. Siguradong palabas lang yan. Yunshu, itigil mo na yan. Makinig ka sa akin. Ha, Yunshu, napapagod ka na ba? Tutulungan na kita. Manahimik ka! Ano ka sa lobo? Wala ka namang magagawa tungkol dyan eh. Hindi mo na kailangan gawin yan. Dapat sumunod ka lang sa akin. Kung anong ipapagawa ko sa'yo, yun ang dapat mong gawin. Huli ka na. Yunshu!
Yusho! Yusho! Anong ginawa mo? Lucian. Buti nandito ka na. Ayos lang yan. Ayos lang. Hoy, ikaw, assistant. Anong ginagawa mo dito sa party? Hindi ka bagay dito. Tumahimik ka! Kanya ka makipag-usap kay Mr. Ho? Oh, Kushaw? Si Kushaw, ikaw yan, di ba? Oo, siyaw. Sinasabi mo siya si Mr. Ho? At kayo namang mga tanga at mga bulag kayo. Sinaktan niyo pa ang young lady namin. Guards! Zuangin, ikaw na bahala dito. Mamaya ko na sila ayusin. Pagpatawag ka ng doktor ngayon din. Opo! Lucian, sino ka ba? Hindi mahalaga kung sino ako. Kailangan mo lang malaman na seryoso ako sa'yo. Teka, ano bang nangyayari? Tinawag siya ng lalaki na Mr. Who. Hindi kaya, siya si Mr. Who ng U-Group? Teka, ano ba talaga nangyayari? Hindi ko rin alam. Yung taong yun, siya yung may-ari ng Shinkan Entertainment. Tinawag na Hu siya. At Zhuangheng naman ang katulong. Hindi kaya, mali ako ng akala? Wala naman siya malalang pinsala. Kailangan niya lang ng gamot. Mabilis lang siyang gagaling. Salamat. Hoy, ikaw. Huwag mo nang gagawin yung ganung klaseng bagay, ah. Mas okay pa nga manakit ka ng iba, huwag mo lang saktan ang sarili mo, okay? Oo na. Taoy, dito ko muna kay Yunshu. Bababa muna ulit ako doon. Panatag kang aalagaan ko si Yunshu dito sa kwarto. Hindi naman talaga siya si Mr. Hu, diba? Hindi ba siya rin yung kumuha kay Yunshu mula sa bahay? Teka, siya ba talaga si Mr. Hu? Hindi ko rin alam. Ang chismis, si Mr. Hu ay isang lumpo. Bakit niyo ginagawa yon? Ang pilitin si Yunshu. Kawawa ka naman. Bakit ganyan ka makapag-uusap sa amin? Kaya kami nandito dahil inimbitahan kami mismo ni Mr. Hu na pumunta dito sa wrap-up party. Kaya ang payo ko sa'yo, umalis ka na lang dito ngayon para hindi na mainis sa'yo si Mr. Hu. Tumahimik ka! Wala kang karapatang magsalita ng ganyan. Ang lakas ng loob suntukin ako? Hindi mo ba alam kung sino ang tatay ko? Ang tatay mo? Si Deng Jiango ng Deng Group? Sabik na sabik siyang humingi ng pabor sa akin. Sino ka ba? Bakit kilala mo ang tatay ko? Wala ka ng pakialam kung sino pa ako. Guards! Anong gagawin mo? Ang lahat ng nangapi kay Yunshu, kailangan parusahan. Ang mga nangapi kay Yunshu mapaparusahan? Ano sinasabi mo? Disiplina lang naman ipapanganak niya. Wala ba siyang karapatang gawin yun? Tama si Shiro. Tinuturuan ko lang ng leksyon ang anak ko. Kaya wala ka na sa posisyon para makialam pa. Si Yunshu ang asawa ko. Hindi ako labas sa usapan. Kung ganyan mo tignan ang sitwasyon, tatay ko pa rin ang biyanan mo. Masigit pa rin ako sa'yo. Ano? Aaristahin mo kaming lahat? Nakakatawa ka naman. Yunshu, may sugat pa mga kamay mo. Bababa ka na? Ayos lang. Yun, Chansang. Naalala ko kanina, may problema ka sa pondo ng Yun Group, tama ba? Oh, totoo yan. Teka, ikaw ang gumawa nun, no? Ikaw? Negosyante ka rin. Dapat maintindihan mo, ang mga batas sa buwis, hindi ito sariling problema. Problema ito ng lahat. Sakto. Nandito ang asawa at anak mo. Kaya, bibigyan kita ng regalo.
Paniwala mo nga sa akin. Anong nangyayari sa tax division niyo? Saan napupunta ang pera sa account ko? Saan napupunta ang pera sa account ko? Peke ito! Hindi ito totoo! Sigurado pineke nila to! Paanong peke yan? May selyo yan dito. May transaction record sa bangko. Paano ito magiging peke? Chinjarong, paano kita pagkakatiwalaan? Nasa akin ang pananalapi ng kumpanya. Pag-usapan natin to. Dahil ang basta pera ang lahat! Jansheng, magpapaliwanag ako! Paano mo ito ipapaliwanag sa akin? Pa, ma, huwag na kayo mag-away. Sinusulsula lang kayo ng mga taong yan. Ipaliwanag mo sa akin ng balinaw. Ikaw at si Yunshiro, sa'yo dinadala ang pera ko! Ikaw? Pa, niloloko ko lang ng tao to. Nilalabas niya lang yung galit niya para kay Yunsho. Kaya ganito ang nangyayari. Pamilya tayo, di ba? Bakit ka namin lolokohin? Oo, tama yun. Dati ang Yun Group nagkaroon ng krisis sa buwis. May illegal lang na ginawa para masalba ang grupo. Gusto niyo bang imbestigahan kung paano nila inayos ang butas na to? Sa tingin ko, dapat niyong i-check ang transaksyon ng Yun at Deng Group para malinaw ang lahat. Yunshiro, kayo ng nanay mo magkasabwat na paalisin ako sa mismong pamilya ko. Pakipagsabwatan din si Deng Anyu. Diba? Binrainwash niyo ang tatay ko para masamsam ang lahat ng kayamanan namin. Diba? Binrainwash niyo ang tatay ko para masamsam ang lahat ng kayamanan namin. Sinungaling ka! Nagsasabi ako ng totoo. Imbestigahan niyo para malaman niyo. Changsheng, nagsisinungaling talaga siya sa'yo. Tagal na tayo magkasama. Kilala mo ako. Hanggang ngayon nagmamatigas ka pa rin. Sino ka ba ha? Para mangimasok sa pamilya namin. Wala kami pakialam dito. Huwag ka na makialam. Ilagay mo sa lugar ang sarili mo. Ikaw ang dapat lumugar kung saan ka nababagay. Ha? Yung matanda ba na yun galing sa Woo Group? Hindi ko alam. Ganyan ka makipag-usap sa tagapagmana ng Woo Group at may-ari ng Shinkan Entertainment? Ang may-ari ng Who Group? Sino kaya dyan si Mr. Who? Siya ba talaga? Tagapagmana ng Who Group. Presidente ng Shinkan Entertainment. Tama. Ito, ang apo ko. Ang tagapagmana ng Who Group. Si Hu Sihan. Siya si Hu Xiao. Madam, hindi ko nakilala kung sino talaga siya. Patawarin niyo sana ako. Nakita mo naman, ang pamilya natin ikinasal na. Ang anak kong si Yunshu, ikinasal na kay Hu Xiao. Ito na talaga ang tadhana. Tadhana? Si Yunshu, hindi niyo pinahalagan sa inyong pamilya. Si Yunshu lang, ang kilala ng Hu family. Sino ka ba? Hu Xiao, imposible. May chismis na si Hu Xiao ay isang matandang pilay lang. Ganyan ka magsalita? Wala ka na magawa sa buhay. Lola, huwag ka na magalit sa kanila. Ako nang bahala. May gagawin ako sa kanila. Zongeng! Opo! Ipasok ang mga tao. Opo! Zongeng! Opo! Papasukin ang mga tao. Opo! Arestado kayo sa kasong ito. Sumama kayo sa akin. Ako? Hindi! Bakit niyo ako inuhuli? Ma! Iligtas mo ako! Anyu! Iligtas mo ako! Sino kaya ang susunod? Kayong dalawa. Hindi! Hindi! Ayoko! Hu Xiao! Patawarin mo ako! Huwag mo na akong pakulong! Hindi ako nakipagtalo sa'yo. Pero nabisto ko yung crew na kinausap mo. Magsama-sama kayo. Master, eto na po. Hu Xiao,
Last time kinulong ko si Miss Yu sa bodega pero napagutusan lang nila ako lahat. Binigay nila to para manahimik ako. Hindi naman talaga ako nagplano. Ang lahat ng yon, plano ni Xiao Yusi. Huwag ka magbintang. Magpaliwanag ka. Dahil kung hindi, matatapos ang kontrata mo. Iban mo siya sa buong industry. Opo. Oh, Xiao! Oh, Xiao! Oh, na nagkamali ako! Oh, Xiao! At ikaw naman, hindi kita palalampasin. Anak ko! Pa, sa wakas nandito ka na. Iligtas mo ko. Kusa, ignorante si Anyo. Ang Dendro po ang iyong anak. Pumili ka. Piliin mo ako. Piliin mo ako. Pa, ako lang ang anak mo. Kailangan mo ako piliin, Papa. Piliin mo ako. Pakiusap. Wala akong anak na tulad mo! Ito ay dahil sa'yo. Muntik na masira ang Deng Group. Lahat ng pagsusumikap ko, mawawasak dahil sa'yo. Umalis ka na dito! Pa! Simula ngayon, huwag mo na akong tawagin, Papa! Isa kang bulag. Pagpasensyahan mo na ang aking anak. Wala kang kwenta. Sinira mo pa ako sa buong Ho Group. Nararapat lang yun sa'yo. Umalis ka na! Mr. Deng, sana hindi ka ganun padalos-dalos. Ayos lang yan sa akin, Mr. Huo. Naging masama akong magulang. Pagkakamali ko rin. Paumanhin. Ginoong Huo. Pero gusto ko magpasalamat sa'yo. Napagtanto mo na ang tunay na mukha ng mag-inang yon. Kung hindi, malaloko pa rin nila ako. Hindi ko to ginawa para sa'yo. Ito'y para kay Yunshu. Yusho, kasalanan ni Dadang lahat. Naguluhan lang ako, mali si tatay. Ngayon naintindihan ko na kung sino mabait talaga sa akin. Yusho, mapapatawin mo ba ako? Yusho, Ay nako, habulin mo na. Paubaya mo na to sa akin. Taoji, manood lang tayo ng sine. Tayo? Ayaw ako sa'yo. Taoji, hintayin mo ako. Yusho! Yusho, Patawad, Yunshu. Pinlano ko talaga ang party na yon para sabihin sa iyo ang katotohanan pero hindi ko naasahan na mangyaring ganong klaseng bagay. Ang dami mong pagkakataon para sabihin. Pero hindi mo ginawa. Nung una kitang makita sa coffee shop, alam mo kung sino ako, tama? Gusto mo lang maging masaya? Nagmukha na akong tanga, ano? Masaya ka na? Hindi, Yunshu. Sa totoo lang, gusto na kitang kunin sa pamilyang yun. Nung pumunta ako sa crew para hanapin ka, gusto ko na magtapat sa'yo. Pero nung oras na yun, nag-alangan ako. Na baka magalit ka pag sinabi ko ang katotohanan. Natakot ako. Yun ang nangyari. Ngayon ka lang hindi natakot. Yunshu. Malala ka. Sinungaling ka. Teka. Tama na yan. May sugat ka pa sa kamay. Ang lakas mo uminom. Ay, nako. Sabi mo, walang hiya siya. Oo na. Ang tagal niya na sinungaling sa akin. Ba't niya ginawa yan? Tao din ako. Oo, walang hiya talaga siya. Binuli niya ang Yushu namin. Kapal. Best friend ba talaga kita? Oo naman. Eh di uminom ka din. Oo na. It's beautiful. Gusto mo bang makinom? Nampayo ko sa'yo, wag mong gawin yan. Kung hindi, mamamatay kang pangit ka. Inaasal mo ba ako? Gusto ko pa naman ang hamon ngayon. Mas mabuti huwag ka na magsalita.
O ikaw? Alis na ako. Magsini pa ako. Yusho, Umuwi ka na. Hindi ako uwi. Ayoko kita makita. Sinungaling ka. ay. Nandito ako para makita ka. Kaso ang dami mo nang nainom. Iuwi na kita para magpahinga, okay? Okay. Uwi na tayo. Uwi na! Ah... Yusho. Ayos ka lang ba? Gusto mo ba ng sopas? Pampainit ng tiyan. Lucian, isa kang sinungaling. Hindi kita papakawalan. Pag hinabol mo ako, malayo mararating natin. Ang sakit ng ulo ko. Huwag mo nang alalahanin. Kaya ko alagaan sa sarili ko. Di mo na ako maluloko. Yusho. Yusho! Yusho! Yusho. Divorce? Naka-blacklist? Min-blacklist niya ako sa mga contacts niya. Nakakapagtaka. Aalis na lang siya? Ganun na lang niya ako kadaling iwanan? Inamin ko nagkamali ako. Hindi dapat ako nagsinungaling sa kanya. Pero nung una kaming magkita, hindi namin ine-expect ang lahat. Sino ba makakaalam na mangyayari? Kahit gaano siya kagalit, dapat binigyan niya ako ng pagkakataong magpaliwanag. Pero hindi niya ako binigyan kahit 1 minuto lang. Napaka-perpekto naman ng mga babae, hindi marunong magpatawad. Kumarma ka. Master, huwag ka namang padalos-dalos. Sa bibig lang gagaling ang problema. Kumain ka lang ng gulay. Nakikinig ka ba talaga? Sa tingin mo ba hindi ako tama? Hindi naman. Alam mo ba, hindi ako natulog kagabi. Ginawan ko pa nga siya ng sopas eh. Kapag lumalamig yung sopas, pinapainit ko ulit. Hindi niya na-appreciate yun. Master, alam ko naman yun. Pero si Madam, hindi niya alam, di ba? Alam niya yun. Hindi na siya makatwiran. Nasasayang yung effort ko sa kanya eh. Master, Itigilan natin ang usapang ito. Paano kung marinig ka niya? Anong gagawin mo? Di makinig siya, wala akong pake. Kahit di niya marinig, sasabihin ko din. Napaka-perpekto niya talagang babae. Siya ang pinakamahusay kahit kailan. Madam, Ako nga, ang perpektong babae. Na nagsasayang ng effort niya. Tanong ko lang, Mr. Hu. Nagawa na ba ang divorce paper? Stress na ako sa'yo. Gusto na kitang hiwalayan. Hindi na kailangan gumawa ng divorce paper. Pumunta ka sa Civil Affairs Bureau. Sige, tara na, ngayon din. Ako pang tinakot mo. Sige lang. Master! Sinabi mo magkakasundo sila pag pinagsaban natin sila. Pero bakit mas lalong gumulo? Hindi ko naman alam na magiging ganito eh. Ano ba kasing iniisip mo? Ano ba yan? Master!
Ano na? Ba't di pa tayo umalis? Ano na? Bago tayo maghiwalay, may sasabihin ka pa ba? Meron. Ayos na. Maghiwalay na tayo. Ayoko makipag-iwalay. Ayoko na magmatigas pa tungkol dito. Pareho lang tayong mahihirapan sa relasyong to. Yunshu. Ayoko ng divorce. Kasi sinabi ko sa restaurant, lahat ng yun ipeke lang. Puro galit lang yun, pero wala yun. I like you so much. Ayoko makipaghiwalay sa'yo. Tsaka, ang divorce ay kailangan ng marriage certificate. Nasa bahay ang certificate ko eh. Huwag na tayo maghiwalay, okay? Kung hindi ngayon, kailan mo gusto? Ayoko. Hindi mangyayari yun. Kasalanan ko lahat. Nagsinungaling ako sa'yo. Kasalanan ko lahat. Nagkamali ako. Kasalanan ko. Kasalanan ko lahat. Nagkamali ako. Mapapatawad mo ba ako? Hindi yun pwede. Nagkamali ako. Nagsinungaling ako. Kasalanan ko lahat. May ebidensya na ako ngayon. Kaya, pag ginalit mo ulit ako, dadalhin ko to sa WHO group. Paparinig ko sa lahat. Ikaw ah. Nagsinungaling ka sa akin eh. Lulukoyin kita. Hosi yan. Basta, sa relasyon na to, ako dapat pakinggan mo. Anong ginagawa mo? Oo. Makikinig ako lagi sa'yo. Hindi na tayo maghiwalay. Baba mo na ako? Hindi to kagana. Biglaan lang kasal natin. Hindi mo ako niligawan. Hindi ko tuloy alam ang pakiramdam ng nililigawan. E di, kung ganun, diligawan kita. Eddie, pag-iisipan ko. Master! Master! Ano ba? Para ka namang ewan eh. Kasi si Madam may kasamang 7 modelo lumipad papuntang Paris. 7? Modelong lalaki? Opo, at nagsipilyo pa siya. Dala niya rin yung card ninyo. Hoy, honey. Ito na pagkakataon mo para ligawan ako. Master, dama lang. Master naman eh. Habulin ko ang asawa ko sa Paris. Master, sama mo ko.